God, salamat po, Brother Alan. Totoo na, even sa mga awitin na dati, parang binabaliwala lang natin, ano, may mensahe palang dala yun, galing sa Panginoon. Para paalalahanan tayo, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandun sa atin, laging nandyan sa atin. Amen. So sa pagkakataon po ito, nung pumanik pa pala tayo kanina, nag-shortcut ba tayo? May shortcut ba papanik dito? Wala, no? Ang message po natin sa araw na ito, no shortcuts. Amen? So palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastor Christopher Aguilar para bigyan po tayo ng powerful message galing sa Panginoon. Amen. Hindi ako nag-shortcut kasi mag-feedback dun sa speaker. Praise the Lord. Are you blessed, church? Excited na po ba kayo? So we still have 50 minutes left. Ano po? At now, matapos po natin ang message ng Panginoon at tayo ay magkaroon ng wisdom. Amen. Sa ating pong pagbulay-bulayan ngayon. May I request the congregation to please stand and open our Bible in the book of Hebrews. Let's talk about faith, Church of God. Hebrews chapter number 11, verse number 6. Very famous verse, ano po? And I love this verse, by the way. Amen. Hebrews chapter number 11, verse number 6. So wala po tayong mga banyaga ngayon. And we have 8 viewers sa ating live streams. Let's open our Bible in the book of Hebrews, chapter number 11, verse 6. But without faith, lahat po magsabi, without faith. Without faith. Pag walang faith, it is impossible to please Him. Amen. Hebrews 11:6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Alam na po natin. Alam na natin ngayon ang sikreto. Paano tayo bibigyan, pakikinggan ng Panginoon? Through faith. Walang shortcut. Amen. Through faith. Or without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God, he must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At Siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Sino pa naghahanap sa Panginoon right now, church? Amen. 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 Pwede po ba natin munang ibaba ang ating mga Bible and let's worship the Lord one more time, church? Come on, church of God. Come on. Let's worship the Lord. Praise the Lord Jesus. Jesus, 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 Lord God. Heavenly Father, Lord God, Jesus. Everyone who calls the name of the Lord, they will be saved. And we are calling you right now. You are the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord God Jesus, increase our faith. There is no such thing as shortcut, Lord God Jesus. And faith, Panginoon Lord, is a process, Panginoon. Wala pong hocus-pocus, walang magic. It's a matter of faith, O Lord God Jesus. Parang sabi mo, Panginoon Lord, kung ang aming mga faith ay tulad ng isang butil ng mustasa, Lord, sasabihin po namin, Panginoon Lord, sa mga bundok na problema na sila'y aalis, Panginoon Lord. Through our faith, Panginoon Lord, ito po ay mangyayari. At walang imposible, Panginoon Lord God Jesus. Lord God, salamat po sa mga souls na narito, Panginoon Lord. Bigyan mo po kami ng puso na nakakaunawa ng iyong mga salita. A heart, manging Panginoon Lord, na handang tumanggap ng iyong mga salita. Ito po ay magkakaroon, Panginoon Lord, ng kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay. Ikaw ang aming dakilang guro. Ikaw ay tapat na nagsabi, 2-3 nagkatipon-tipon, nandito po kayo sa aming kalagitnaan. Salamat naman Diyos sa mga souls na narito nakikinig ng iyong salita. Punuin mo po kami ng biyaya. Do not allow us to leave this place, Lord God Jesus, na hindi po kami pagtatagumpayan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let's talk about faith.
I know this church needs more faith. Kailangan po natin ng faith, Church of God. Amen. 8 or 9 years ago, meron po akong kinuwento, 2 bata na nag-uusap, naglaralo. Yung isang bata, siya po ay kumuha ng saranggola at siya po ay nagpalipad ng saranggola. Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe. Amen. Hanggang sa hindi mo na makita ang saranggolang ito. But yung isang bata, mga magulang kapatid, he was holding a thread, na kung babasahin mo, hindi mo makita yung kanyang hinahawak. Hindi mo maramdaman o hindi mo maaninag, yung pong saranggola na yon. Amen. Basta nakikita mo lang, yung bata na gumaganyan doon sa thread. Amen. So, ito pong isang bata, lumapit sa kanya. Anong ginagawa mo? Sabi po ng bata. Di mo ba ako nakikita? Di mo ba nakikita? Mayroon nagpapalipad ako ng saranggola. Sabi niya, nasaan? Hindi ko makita. Amen. Itong batang ito, sabi niya, nandyan. Hindi ko nga makita saan. Sabi ng pong bata, sige, hawakan mo itong thread. Hawakan mo maigi. Nung hinawakan, there's something. At simula dun sa point of contact, hanggang sa tinignan po niya yung daloy ng thread, nakita po niya yung isang maliit na lumilipad, sa kalangitan. Amen. And that's faith, mga magulang kapatid. May mga tao that we cannot understand why they stand still in the midst of troubles and trials in their life. Amen. Alam ng mga taong ito na if they have faith, sila po'y mananatiling connected sa ating Diyos. If you are connected with God, kahit ano bang pong gawin nila, mga magulang kapatid, kahit na sasabihan ka nila ng masasakit, na wala ka ng pag-asa, wala ng hope, if you are continuing na nakahawak ang mga promises ng Diyos sa'yo, don't let go. Don't let go. Amen. Because faith, it is impossible to please God kapag wala kang faith. Amen. Kahit anuman po ang ginagawa mo sa iyong buhay, mga magulang kapatid, kung wala kang faith, it is impossible to please Him. Amen. Kaya some of us, they let go. Why? Dahil sa mga tao na bumubulong sa kanila. Wala na! Simula nung nag-attend ka dyan sa Great Commission, blah, 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 blah. Tingnan mo ang buhay mo. Tingnan mo, nawalan ka ng trabaho. Tingnan mo, nawala ka ng asawa. Tingnan mo, namatayan ka ng anak. Tingnan mo, ang daming mga persecutions. Amen. Amen. And then, all of the sudden, you started to just throw it away and leave it like that. Amen. You see, church, ang promise ng Panginoon ay walang shortcut. It doesn't matter when. Ito po ang message ngayon. Kapag pinangako ng Panginoon, pinangako niya. Don't ask Him kung ito po ay mangyayari ngayon. Huwag mong i-ask kung mangyayari bukas. Huwag mong i-ask mangyayari next week, next month, next year. It will happen. And that's faith. Hindi mo man nakikita, pero when it comes to your heart, na naman po ang mangyari, that it will happen, it will happen. Amen. That's why, ang aming anak, pinangwagan namin ng faith. Mahabang kwento yan. Because nung magti 3 years old na po ang aming anak, dahil siyempre hindi na po kami bumabata, imagine, maniwala ba kayo na 52 na ako? Hindi. Siyempre, hindi naman ako 52. Tumatanda tayo. Isa pa lang ang aming anak. And okay, faith. We're praying, until such time na nakakaya bilang isang doktor, imagine. Naging weak positive ang aking asawa. Napunta kami sa American Mission. Amen. Pagdating sa American Mission, medyo sarcastic itong manggagamot na I will not mention names. Di naman buntis ang asawa mo. Wala Siyempre parang manggagamot din po ako. Siyempre, I don't want to diagnose po ang aking asawa. Nagbe-bleed siya. What if threaten abortion? Hindi natin alam. Or miss abortion. Whatever, What we need is assurance. Hanggang sa after ng American Mission, di pa po kami masaya ng aking may bahay. Pumunta pa kami ng BDF para ipa-check yung beta-HCG niya.
Kasi weakly positive, ano po? Baka hindi po mataas. Imagine, hanggang sabi po nga nila na, hindi po sa mo, maghintay kayo, maghintay, ano po. Hanggang sa talaga yung faith namin, naghintay po kami sa kalooban ng Panginoon. Until one day, nangyari. Amen. Nung buntis ang aking may bahay, and that's faith. Hindi namin inaasahan, dumating. Amen. Amen. Huwag kang mag-question. Nag-mens lang pala ang asawa ko, nadala ko pa sa ospital. Amen. But without faith, it is impossible to please Him. Kaya nga po kapag tayo ay may pinangakuan ang Diyos sa ating mga buhay, it doesn't mean na kapag hindi natin nararamdaman yung kanyang faithfulness sa ating mga buhay, ay wala ang Diyos. We have to continue day by day po. At huwag tayong mag-question kung kailan po magaganap yung pangako ng Diyos. Amen. Shortcuts ay madali. Because shortcuts can leave you sa inyong comfort zone. Di po ba? Maraming mga mahilig sa shortcuts. Sino pong mahilig sa shortcuts dito? Come on, church. Be honest. Sino mahilig? Amen. Di ba? Pag malayo ang dinadaanan mo, dumang ka doon sa mga shortcut kahit na mahirap. Basta madali. Kaya nasanay tayo sa shortcut. Satan is trying to deceive us, church. Amen. Kaya nga ngayon, parang puro mga instant eh. Dati, magluluto ka ng pansit, mag-iiwa ka pa ng blah blah blah, nag-iiwa ka pa ngayon, may instant mami na, may instant noodle, may kalamansi pa. Amen. Di po ba? Shortcuts. Wala namang mahirap sa shortcuts. But sometimes, mga magulang kapatid, it is very dangerous. Amen. Kapag ka may mga pangako ang Panginoon, instead na itong gawin natin, lumiliis tayo ng daan. And that's shortcut. Amen. Gusto natin biglang yumaman? Anong ginagawa ni Muhammad? Khalid Hussein. Pag minsan, gusto natin yumaman kahit hindi ka naman hindi ka naman nag-overtime. Para mag-overtime ka kasi may babayaran ka, meron kang, di po ba? You know what I mean? Minamadali natin yung panahon. Kasi pinangako ni Lord, ako yayaman. Hindi ako yayaman ng ganito na lamang. So anong gagawin ko? Hanap ako ng Habibi, sideline. Maghahanap ako ng mga bagay-bagay, extra money, ano po, para ako matustusan ko. And then I will jump and leap. This is the will of God. It's not like that, mga magulang kapatid. It's very dangerous. Lalong-lalo na sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin pwedeng i-bypass ang kalooban ng Panginoon. Amen. Gagawa tayo ng mga shortcuts. Kaya nga po, again, without faith, it is impossible to please God. Amen. Kaya po, right now, mga magulang kapatid, may mga man of God, may mga leaders ng Bible, ano po, that they fail to realize that doing shortcuts, ano po, ay magkakaroon ng maybe, magkakaroon ng madaling resulta, magkakaroon ng madaling conclusion na ito ay maganda sa paningin ng tao, pero po yung long-term effect nito ay malaking bagay. Ang long-term effect ng mga bagay na hindi tayo sensitive, ito po ay magkakaroon ng effect sa ating mga buhay. Amen. We're always calling, ano po, the Lord. Amen. Nabigyan tayo ng wisdom ng ating Diyos. Amen. And sometimes we are asking some signs. Amen. Wala pong mahirap dyan. Sometimes we are asking some signs, ano po, na para ipatupad ng Panginoon yan. Way back 1 year or 2 years ago, ano po, ako po sa mga doktor sa BDF, nakikita ko akong pinakamababang housing, ano po. Hindi man po nakakayaman po sabihin sa inyo, pero totoo po ito. Then nag-file po ako ng letter. Sabi ko, mag-request naman ako ng increase sa housing. Kasi yung mga bagong dumarating, mga bata, ang housing nila, 300, 350, ang baba po naman na sa akin. Huwag lang mention sa akin, ano po. Baka matax pa ako dito. Anyhow, in short, rejected. Bakit na-reject? Hindi ko alam. Walang letter, basta sinabi, na-reject. Hanggang sa hindi ko nga po inaasahan. Sabi nga ng aking asawa,
that was August 19, by the way, hindi po 18. So 19, naglilibor ang aking asawa, tinawag ako sa administration. And then, tumaas, nag-increase. Tapos tinignan ko kagad yung aking asawa, tinasawang Amen. Na hindi ko naman po na iningi. Minawala ko na. Aliwali, sabi ko, basta day by day, magpasalamat ako na nakatira kami sa tabing dagat. Ano po, nakakasagap ako na simoy ng hangin na fresh. See, pag minsan, pag minamadali natin yung mga bagay, napuprostrate tayo. Kasi we are thinking na yung level ng thinking natin ay kahawig ng level ng thinking ng Diyos. Tandaan mo, mga magol kapatid, matayog po ang difference ng langit at ang lupa. Gayon po kalawak ang isip ng ng Diyos. Amen. His thoughts are not our thoughts and His ways are not our ways. Amen. Kaya nga po, during the time na hindi mo inaasahan, doon po kumikilos ang Diyos. Why? Because ang timetable ng Diyos ay kaiba sa atin. Kaya iba sa atin, napuprostrate. Ganun, wala na akong future dito. Hanap tayo ng maraming trabaho. Magsasamit tayo ng mga CB. And then, kapag nakahanap tayo, same pa rin yung sahod, same pa rin. Iniwasan natin, may iniwasan tayong mga tao sa ating mga kumpanya. Hindi natin alam, yung mga iniwasan natin, marami dyan sa tabi-tabi. Amen. And it's time for us, mga magong kapatid, na matuto tayong maghintay sa kalooban ng Diyos. I know it's hard. But let's see, let's examine. One man, or one God, man, na namagit sa Bible, na siya po ay na-deceive. Amen. Are you ready, church? Please allow me to give this message in a short span of time dahil meron pa po tayong malaking programa after this. Let's open our Bible in the book of Genesis, chapter number 15. Amen. Yung mga walang Bible, pwede po kayong tumingin sa screen. Yung may mga Bible, pwede nyo pong i-open. Amen. I thought meron po tayong mga banyaga ngayon, kaya English po yung nilagay kong mga verses. Okay, Genesis chapter 15. Sino nakakalam kay Abraham? Lagi yan kasama sa ating mga prayers. The God of Abraham, Isaac, and Jacob. Alam nyo ba na si Abraham, he is the father of all nations? Siya yung father of faith? Amen? Let's see. Let's examine, mga magulong kapatid. In Genesis 15, verses 1 to 4, after these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield, and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me, seeing I go childless? And the steward of thy house is thy Eliezer of Damascus. Verse 3. And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house is mine heir. Verse 4. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. In short, mga magulong kapatid, nakipag-usap ang Diyos kay Abraham. Ang sabi po ng Panginoon kay Abraham, Abraham, ikaw ang magiging father of all nations. Lord, ang tanda ko na, I think he was about 86 years old when God spoke to him. At mag-asawa sila ni Sarah for how many years? Siya po ay baog. Amen. Baog si Sarah. Imagine, she was about 80 years old that time nung kinausap ng Panginoon. So, sabi po ni Abraham, no, Lord, hindi na manganganak. Ano pang magiging lahi na sinasabi mo? Ang sabi ng Panginoon, no. Pinangangakuan kita na ikaw ang magiging ama ng lahat ng mga lahi. Amen. See, church, sometimes it is impossible. Amen. Kapag binigyan tayo ng Panginoon ng mga hope sa hopeless situation, tatawa tayo. Tinatawanan natin ang sitwasyon. But in this case, mga magulong kapatid, let's talk about faith. Mismong si Abraham, he rejected, he had doubt. Sabi niya, Lord, I'm childless. Hindi po mangyayari yata, Lord, ang pinapangako mo. But God, when He promised, mga magulong kapatid, tandaan mo, He was talking to the God na gumawa ng universe. He was talking sa Diyos na gumawa ng bahay-bata. He was talking na walang imposible sa Diyos. Amen. So what happened, mga magulang kapatid? Ito po ang problema. Pinag-usapan ni Abraham tsaka ni Sarah, tayo pala ang magiging father of all nations. Paano yan?
Sabi ni Sarah, let this will be done. Of course, they tried. Amen. They tried. At the end of the month, again, though hindi na po, siguro, siyempre nag-menopause na po noon si Sarah, no? Hindi na po siya pwedeng manganak. But they tried, of course. Ngayon, eto na yung dumating. Yung temptation, mga magong kapatid, darating yan in the process of waiting. Yung iba nakaka-relate. Kapag nag-iintay tayo sa kalooban ng Panginoon, and all of a sudden may dumarating na mga temptation, doon po nagiging dangerous ang sitwasyon. So what happened? In verse 16, chapter 16, verse 1 to 5. Now Sarai, Abraham's wife, bare him no children. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar. Lahat ng may lahat ng may Hagar. Lahat magsabing Hagar. You see, Hagar, siya po ay maid, housemaid ni na Abraham tsaka ni Sarah. When they disobey God, sila po ay napadpad sa Egypt. At nung napadpad sa Egypt, nakita po ni Sarah itong babaeng si Hagar, at binili nila si Hagar upang maging housemaid nila. Amen. Maging tagapamahala ng kanilang mga gawaing bahay. Amen. So si Hagar, mga magulang kapatid, ay nasa pamamaay mismo ni Abraham at ni Sarah. Hindi ko alam, hindi natin lubos na maisip kung ano ang pumasok sa isip ni Sarah. Lahat ng Sarah magsabi, praise the Lord. Pag minsan nagkakaroon tayo ng mga decision sa ating mga buhay, mga babae, na pag minsan, out of nowhere, nagkakaroon tayo ng mga decision na nadadala sa kapahamakan ang ating buong sambahayan. Huwag kayong magalit. Huwag kayong magalit, mga magulang at mga kapatid. I'm not talking about Sarah here. I'm talking also sa mga lalaki dito. Amen. Na mga under ni Sarah. Basta sinabi ni Commander, yes, dear. He's a man of faith. Abraham is a man of faith. Sabi ni Sarah, hindi sila magkakaanak. And Sarah said unto Abraham, behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee. Looks spiritual. It looks very blessing. It looks magandang pakinggan. I pray thee. Di ba? Maganda? It's a kalooban ni Lord. Maganda ito. Anong maganda? Let's examine. And Sarah said unto Abraham, behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go into my maid. It may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarah. What do I mean? Sinabi ni Sarah, ito yung housemate ko, bata. Sumiping ka sa kanya. Ang ganda, di ba? I pray thee, I beg thee. Magandang pakinggan. Looks like spiritual. And out of nowhere, I don't understand. A man of God na alam niya na bawal. But he said, Amen. Maybe si Hagar ay may itsura. Si Hagar ay bata. And I don't know why Sarah, ito po isa mga question ko pag nag-meet tayo ni Sarah, bakit she allowed these things to happen? Why? Now Sarah, Abraham's wife, bare him no children, and she had an handmaid Egyptian. Ano yan? She was waiting for something na hindi na siya makahintay. So ano po nasa isip niya? Shortcut. Bakit? Kasi pinamalitan nila sa barangay nila Oy, mga anak daw ako. Oy, mga kapitbahay, mga anak ako. Tawanan yung mga kapitbahay. Nanay naman, mga anak ka pa. Siyempre, ano nangyari? She was humiliated. How many long years? Maybe 10 years, mga magulong kapatid. Hindi, yung pinangako ng Panginoon, hindi nangyayari. Hindi na nila maramdaman yung blessing ng Panginoon. So, anong ginawa? Para hindi mapahiya. Si Abraham, hindi ako mapahiya. Yan na, di ba?
Para hindi ako mapaiyak. Kasi para hindi totoo yung sinasampa kong Diyos eh. Ano gagawin ko? Gagawa ka na ng mga shortcuts sa buhay mo. Why? To compensate dun sa mga expectation na gusto mong mangyari sa buhay mo. So instead na Isaac ang magiging anak, Ismael ang naging anak. Next verse, 3. And Sarah, Abraham's wife, took Hagar, her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband Abraham to be his wife. And he went in to Hagar, and she conceived. Oy! Nangyari yung wicked plan ni Sarah. Nabuntis po si Hagar. And when she saw that she had conceived, eto na ang problema, mother. Her mistress was despised in her eyes. Sinong gumawa ng problema? Ang tao ang gumagawa ng problema, church. Hindi ang Diyos. Sino ang nagplano yan? It's your plan, not God's plan. Ano nangyari? Nung nabuntis, ang ganda ko, ano? Imagine, she was just a housemaid. Nagmalaki po siya kay Sarah. So every day, nakikita ni Sarah na lumulobo yung tiyan. Lord, ako wala! Lord, ako wala! And then nagmalaki si Hagar. Yan ang produkto ng kasalanan. Frustration, depression, and anxiety. Why? Yan ang decision mo. Hindi yung decision ng Diyos. Amen. Ayun, may kinakausap ang Diyos. Huwag kayong magalit. It's a word of God, church. Huwag kang magalit. You decided this, ito yung decision mo, kaya nagsasuffer ka, that's it. Amen. Why? Because hindi ka nakahintay sa kalooban ng Panginoon. Amen. Next verse, verse 5. And Sarah said unto Abraham, my wrong be upon thee. I have given my maiden to thy bosom. And when she saw that she had conceived, I was despised in her eyes. The Lord judged between me and thee. See? Dahil nag-shortcut siya ngayon ang nagsasuffer. Sino nagsasuffer? Ikaw. Bakit? Nag-shortcut ka eh. Hinunaan mo ang kalooban ng Diyos eh. Amen po ba? Dok, nabuntis yung girlfriend ko. Di po pa kasama. May pamilya ako sa Pilipinas eh. Problema yan, kapatid. Hindi nga po problema eh. Nagpa-inject siya, Dok. Nagpa-inject siya. Nagiinom siya ng pills. Yan, pakinom ko, uminom sa pills. Nagsisiyan pa sila eh. Sabi ko, Brad, tinawagan mo ako, pastor ako ng church. Ano gusto mong gawin ko? I-abort ko daw yung bata na nabuntis niya. Sabi talaga sa tao to. Kahit na doktor ako, bro, nag-aaral ako ng 10 taon upang bumuhay ng may sakit at namamatay, hindi para pumatay. Amen. May kinakausap po ba si Lord sa inyo? Abraham quickly went along with Sarah's proposal. He offered no argument or protest, and neither did he seek the counsel of God. Hindi niya muna sinabing, no, Sarah, it's not the will of God. Come on, pinangakuan tayo ng Diyos. Hindi ito. This is your plan. Pero hindi eh. Nung sinabi ni Commander, Abraham, eto na, bagong paligo si Hagar. Hindi man niya kinantayang, kay rami ng winasak na tahanan o tukso. Hindi na eh. Nandyan na eh. Kaya si Satan, mga magulang kapatid, gagamitin niya ang mga tools inside your family na hindi mo na-expect. Kaya maging, si Satan, tuso yan eh, mga magulang kapatid. As much as possible, ililigaw ka niyan eh. Ililigaw ka niyan, mga magulang kapatid. Amen. So what happened, mga magulang kapatid? Pinalaya si Hagar. Pinalayas. Everyday ba naman eh, pinagmamalakihan niya si Sarah. Siyempre may morning sickness. Tinatawag ni Sarah, Hagar! Kapi nga dyan, oh!
Pagbukas niya sa kwarto, anong ginagawa mo yan? May morning sickness ako. Why? Di ba kagustuhan mo to? Gawa ka nga ng kape sa akin. Ay, oo. Si Sarah na ngayon ang slave. Right? Right? Siya na ang slave ngayon. Kaya nga, she was despised. Kaya sabi niya, tanggalin mo yan. Uy, ikaw ang gumawa ng multo mo. Ikaw ang natatakot sa sarili mong ghost. And this is reality, church. This is reality. Tayong gumagawa ng sarili natin multo sa ating mga buhay. And it's not an excuse. You will suffer because yung shortcut na ginawa mo. So what happened? Genesis 17, verse 15 to 17. Now, and God said unto Abram, as for Sarah thy wife, thou shalt not call her name Sarai, but Sarah shall her name be. And I will bless her, and give thee a son also of her. Yea, I will bless her, and she shall be a mother of nations. King of people shall be of her. Come on, pinaalala ulit ni Lord na si Sarah na almost 99 years old na ay gagamitin ni Lord na manganganak. Akala natin si Abraham ay hindi tumawa. Akala natin si Sarah lang ang tumawa. Si Abraham mismo tumawa. Next verse, verse 17. Then Abraham fell upon his face and laughed. Si Sarah, sigurado ka, Lord? Ay, narinig ko yan. Si Abraham tumawa and said in his heart, shall a child be born unto him that is 100 years old? And shall Sarah that is 90 years old bear? See? Sometimes tayo mismo nagkakaroon ng doubt. No, hindi lumagay sa kanyang bibig, pero sa puso niya nababasa ni Lord. What if sasabihin ng Panginoon, Brother John, ikaw magiging manager ng isang malaking company. Maging manager? Wala ba akong experience, Brother Chris? Maging manager ka. May imposible pa kay Lord? May imposible ba kay Lord? May imposible? Wala. Si church, nangyari yan. Abraham himself. Lord, Sarah! Panganganak ka pa daw, sabi ni Lord. Verse 18. Or in chapter 18, verse 10 to 15. And he said, I will certainly return unto thee according to the time of life. And lo, Sarah, thy wife, shall have a son. Binalikan sila ni Lord muli. And Sarah heard it in the tent door which was behind him. Kanina, sino tumawa? Si Abraham. Ngayon, tingnan natin naman ang reaksyon ni Sarah. Si Sarah, ay nakikinig sa conference ni na Abraham at ng Diyos. Amen. Nakikinig lang siya. Nandun siya sa tent. Nagtatago. Ano na kaya ang news ngayon? Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age, and it ceased to be with Sarah after the manner of women. Next verse. Therefore Sarah laughed within herself, saying, after I am waxed old, shall I have pleasure, my Lord being old also? And the Lord said unto Abraham, wala doon sa pulong nila si Sarah, pero naramdaman ni Lord na tinatawanan mo siya. Even ngayon, alam ni Lord kung sino hindi naniniwala dito. Tumatawa ka lang. So si Lord nakaupo, hindi niya naririnig, hindi niya nararamdaman si Sarah, pero alam niya na nakadungaw doon si Sarah, nakikinig siya ng balita kung ano ng update. Ano po, wala pang Twitter noon, wala pang Instagram, wala pang Facebook. So, nakikinig lang siya. And the Lord said unto Abraham, wherefore did Sarah laugh? Saying, shall I of surety bear a child which am old? Next slide, verse 14. Is anything too hard for the Lord, church? Can I remind this church? Is anything too hard for the Lord? Meron bang mahirap sa Diyos? Come on, church, meron bang mahirap sa Diyos?
It is impossible, mga magulang at kapatid, na magkakaroon pa po ng mga anak si Abraham tsaka si Sarah. At the time appointed, I will return unto thee according to the time of life, and Sarah shall have a son. Then Sarah denied, saying, I love not. For she was afraid, and she said, Nay, but thou didst love. Imagine, caught in the act na po si Sarah. Caught in the act na si Sarah. Pero she's still denying the fact na yung sarili niya mismo, hindi siya makapaniwala na siya po ay mabubuntis muli. How many of us right now, church, na ganito po ang attitude? Ini-ignore lang natin ang salita ng Panginoon. We still love making excuses. We still love making shortcuts. Upang sa ganon, hindi ako mapahiya sa aking mga kaibigan, sa aking mga kabarkada, sa aking pamilya. So anong gagawin natin? We are forced or we are tempted to do desperate things para po magampanan natin yung sinasabing will of God. Amen. So what happened, mga magulang kapatid? We have our huggers sa ating mga bahay, sa ating mga buhay. We have our habits. Amen. And sometimes dumarating yung sa point na kapag naghihintay na tayo sa kalooban ng Panginoon, we are fed up. Amen. We are started to feel yung pressure, to feel yung mga such thing na hindi po kalooban ng Panginoon. So anong gagawin natin? Gagawa tayo ng mga shortcuts upang sa ganon magampanan natin at magawa natin, this is the will of God. But when in fact, no. You are producing Ismael in your life at hindi Isaac yung totoong kalooban ng Panginoon. Kaya ano nangyari, mga magulang kapatid? It end up frustration, depression, destruction. Amen. Huwag natin pong pangunaan ng Diyos sa ating mga buhay. I know, church, I'm talking to myself. It's hard to wait sa kalooban ng Panginoon. But again, I'm just reminding you dun sa bata na nakahawak doon sa thread ng kite. As long as may pinangahawakan ka, as long na alam mo na nandoon yung pangako ng Panginoon, huwag kang bibitaw, huwag kang mag-aalinlangan, huwag kang mag-doubt, huwag kang mag-give up. Even though sabihin na sila, no, nothing, wala akong nakikitang pagbabago sa'yo, wala akong nakikitang blessing ni Lord sa'yo. It doesn't matter, mga magulang at kapatid, as long as you know from yourself that you have faith in God, you can never please God without faith. It's a matter of time, church. It's a matter of time. Kahit anong gawin mo, yung mansanas, kapag pa hindi hinog, huwag nating batuin, huwag nating kunin. It's a matter of time, huwag nating madalian. Pag pinulot mo yan, wala na. Pag tinikman mo yan, maasim na. Yes, you can do a lot of things. Lagyan mo yan sa bigas, lagyan mo yan ng mga fertilizer, still, yung time na binigay ng Panginoon, yun po ang pinakamasarap. At ini-enjoy mo. Walang nasasaktan, walang nadidepress, walang napuprostrate. It's a matter of time. So how many years they waited? More than 10 years, mga magulang at kapatid. It is impossible na ang babae ay manganganak pa siya at the age of 50 or 60 years old. But come on, she's already 90 years old. Amen. She's already 90 years old. Kaya it's a big lesson kay Abraham na hindi magkonsulta sa Diyos. Kaya in Genesis chapter 22, we will end in this scenario. In Genesis chapter 22, anong nangyari? Nung tinawag ng Panginoon si Abraham, hindi niya tinawag si Sarah. Ginising niya, Abraham, Abraham. Yes, Lord, I'm here. Dalhin mo sa akin si Isaac. I-offer mo siya sa akin. Hindi siya nagpunta kay Sarah, uy, kinuusap ako ni Lord. Alam mo, kinukuha na si Isaac. Unfair, di ba? Unfair. Di ba? Binigay niya sa atin, pinangako niya, tapos hindi. He shut his mouth. Kinuha niya si Isaac. Dinalas ng Panginoon kung saan gusto niyang dalhin, sa Mount Moriah or whatever. Nung dinala siya, dala-dala ni Abraham si Isaac. Sabi niya sa kanyang mga lila, dito na lang kayo. Kami na lang ni Isaac ang aakyat.
Kumuha sila ng mga kahoy. Ang sabi niya Isaac, Dad, meron na tayong mga puno, meron tayong mga kahoy, meron na tayong pang-offer. Sino yung offer natin? Anong sabi po ni Abraham? God will provide. Alam niya sa kanyang puso, sa kanyang isip, that he will going to offer Isaac. Pero ang sabi niya, God will provide. Bakit? It's a promise. God promised him. Ngayon, kinukuha ng Panginoon yung pinangako. Sino ka? Upang hindi i-give up. Hindi mo pwedeng pagmalakihan ng Panginoon. How many attended this church nung wala silang mga trabaho? Kulang na lang yung mga kilikili, magkaroon ng mga arthritis Pero nagkaroon ng trabaho. Invite mo sila, Brad, pwede na. Busy ako sa work Busy, binigay ni Lord yan, pinag-pray mo yan, tapos sasabihin mo, busy ka! So, nung dala-dala, nilagay na, nag-offer na, nandyan na yung bed. Tinali na si Isaac. Sabi na Isaac, Dad, sino yung offer natin? God will provide, anak. God will provide. Nasaan si Sarah? Nandun, nasa bahay. Tahimik. Hindi na naginulo ni Abraham kasi alam niya, magiging sagabal si Sarah. Baka na naman sasabihin. Baka sasabihin, wag anak ko yan! Naglibon. Hindi ka naglibon yan. Ako yan. Imagine yung mga muscle ko. Naglilibon, 90 years old. No? Push. Nanay Aida, no? 90 years old, naglilibon. Diyos ko, yung asawa ko nga, nakikita ko ng labor, kulang na lang. Ako yung nag-labor, hindi ko lang. Siyempre, weak na yung mga muscle, Di ba, Nay? Weak na. Push. Ay, Diyos ka, Nay. Imagine. Sekreto lang, First baby yun, Awal Mara, first time. Sino bang hindi nahirapan dito, mga mothers? First time ng mga anak, di ba, pinakamahirap. Ang first baby, hindi mo alam Di ba, hindi mo alam kung paano mo i-position yung what more kay Sarah, walang YouTube nun. Hindi niya alam. Walang baby book. Hindi niya alam paano nanganganak. Walang oxytocin nun. Walang Buscopan. Bara-bara yun. Imagine, bakit si Abraham, hindi niya in-approach si Sarah? Because he knows. He knows. May plano ng Panginoon. So, nandun na. Nakahiga si Isaac. Daddy, sana i-offer natin. God will provide, anak. God will provide. Kumuha siya ng kanyang knife. Lord, di ba ito yung gusto mo? I failed you once, Lord. I don't want to fail you another. For the second time around. Nagsuffer ako sa aking pag-disobey sa iyo, Lord. Nag-shortcut ako. Hindi ko sinunod yung kalooban mo. But now, who am I to disobey you? Binigay mo to. Let your will be done, Lord. Because I love you more than anything else. I don't want to fail again. Masakit man, but no shortcut, Lord. Here I am to bless you. Stop. Look and listen. Nanginginig na. No, hindi. Di ba? Ang sabi ni Lord, ngayon alam ko na, Abraham, napapagkatiwalaan kita. Hindi ka nag-shortcut. Dininig mo ang aking salita. From now on, ikaw ang magiging ama ng all nation. I will bless those who will bless thee, and I will curse those who will curse thee. See? Yes, we fail. But there's another day that God is reminding us right now. Shortcut is very dangerous thing. Let's wait for the Lord, church. Let's wait for the Lord. It's a matter of faith. It's a matter of faith. But let's wait sa kalooban ng Diyos.
Gaano man katagal yan, He make all things beautiful in His time. Not your time, not your neighbor's time, but His time. He make all things beautiful in His time. No shortcut, church. No shortcut. No shortcut. Sinong mananagumpay? Lahat tayo. Why? Satan will deceive us. Maraming mga temptation. But if you will stand still, holding on to the promises of God, hindi man nila nakikita, hindi man nila nararamdaman, pero I know in your hearts, nararamdaman nyo ang kalooban ng Panginoon. Huwag kang matempt. Maraming mga hagar nandiyan sa paligid mo, mga Church of God. Maraming mga hagar, mga habits, mga temptations. But I'm telling you, if you will allow God to work sa timeline mo, walang masasaktan. Walang mapuprostrate. Walang uuwi ngayon na talunan. Yes, some of you, you are making decision right now. You are making a big decisions in your life right now. But I'm telling you, brothers and sisters, it's not the end of God's plan. Gagawa at gagawa pa rin ng Panginoon ng mga bagay na hindi mo lubos na naunawaan. Last minute lagi ang Diyos. Imagine, naglilibor ang aking may bahay, out of nowhere. Ayoko na nga as much as possible, ayoko na nga isipin na may increase pa, increment eh. Lahat nagtaasa ng bili, hindi po pa. Maglilibor na nga sa tatawag. Administration pa. Bakit? Oh, sa'yo mo na yung kontrata mo. Really? Yung kontrata ko mag-i-end pa ng March. It's timely. Di ba magdingin dalawa na yung baby nyo? Hindi nangyari sa March. Nangyari na bukas lalabas na yung anak ko si Faith. Darating yung pagkakataon dun sa hindi natin na in-expect. At dun ka magpupuri. Sabi ko na nga ba, in His time, He makes all things beautiful in His, diba? Alam ko, umiyak kayo, why? Nakaka-relate tayo, diba? How many times na nag-shortcut tayo para lang i-please natin yung mga mahal natin sa buhay, i-please natin yung asawa natin, i-please natin yung mga anak natin, i-please natin yung mga kapatid, mga kaibigan, but you never please God! And only God knows everything. Amen. Hindi naman po masama humingi ng advice. But sometimes, may mga kapatid na humingi ng advice personally sa akin, kay pastor. Pag minsan, kung ano yung in-advise namin, contradictory doon sa kanilang gusto. Eh bakit ka pa tumawag to ask advice? How many of you right now? Ilan ng mga kaibigan, mga kapatid, they have some interviews sa kanilang mga trabaho. Praise God, hindi na nila nakakalimutan na tawagan kami. And we're giving them the blessing. Tatanayin namin, ano ba yung problema? May trabaho, may problema sa trabaho, may problema na. Hindi naman po gusto namin na ganyan. Yung kalooban ng Panginoon pa rin. Learn from our experience. Amen. Kaya if you have some plans right now, gusto mong biglang yaman, hindi yan ang kalooban ng Panginoon. Walang biglang yaman, oy. Pinag-iirapan. Pinag-iirapan natin. Hindi loto ang sagot ng problema mo. Hindi. Si Lord ang sagot ng problema natin. Amen. Tayo po'y tumayo.